Itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na may plano siyang ipapatay ang bise. Sa pagdalo naman ni Duterte sa pagdinig sa Kamara, kinwestiyon niya ang pagpapalawig sa contempt order sa kanyang Chief of Staff. May report si Jonathan Andal. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies. Chair, point of order. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, ma'am. the point No, of order hindi Kasi is po wala dapat kaming ganon. kakapihin dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan muna 1 minute natin. recess declared by the chair. Well, point of order. Sinuspinde ang pagdinig pero nilapitan ni VP Sara ang mga kongresistang namumuno ng komite. Kinwestiyon ng VP ang paggisa ni Antipolo Representative Romeo Acop kay DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda nang hindi siya binibigyan ng kopya ng dokumento na tinatanong. Pumalag din si VP Sara nang dagdagan ng 5 araw ang contempt order laban sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez. Hindi nakasipot sa pagdinig si Lopez dahil batay sa ibinigay niyang Certificate of Confinement at Excuse Letter, may iniinda siyang acute stress disorder. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. Nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya. Pag-alma ni VP Sara, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend mo alam for 5 lahat. minutes. 1 Na minute ang reset. nag-a-appoint ay One minute President. suspension is declared by the chair. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Humarap din sa Kamara ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Si Acosta ang itinuturong pumirma sa disbursement voucher at kumuha ng cheque para sa 125 million pesos noong December 2022. Pero habang ginigisa sa Kamara, nanghina siya at isinugod sa Veterans Memorial Medical Center. Ayon kay VP Sara, 150/100 ang presyon ni Acosta. Ginisa rin ng Kamara ang DepEd Special Disbursement Officer na si Edward Fajarda. 3 beses umano siyang nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Sa kabuuan, umabot yan sa 112 million pesos na confidential fund. Sabi ni Fajarda, ang security officer na si Colonel Dennis Nolasco ang nagbibigay ng pera sa mga tumatanggap ng confidential funds. Ang instruction ng galing po kay VP Sara po. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential fund. We will wait for Colonel Nolasco. Sabi ni VP Sara, hindi niya alam kung kanino ibinigay ni Nolasco ang pera. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng confidential funds sa 7 lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Negros Occidental. Wala sa pagdinig si Nolasco. Hinamon naman ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara na sagutin na ang mga tanong kaugnay sa confidential funds. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Itinanggi rin niya ang akusasyon ni VP Sara na may plano siyang ipapatay ito. Dapat din daw panagutin si VP Sara sa pag-amin niyang may kinontrata ang bise na papatay kay Romualdez, Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kung may magpapapatay kay VP Sara. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.